Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Pag-usapan natin itong mga umuugo ngayon. Si Marcoleta, huling speech niya na raw dahil nagtago na. Dahil nga siya ay tinutulungan o pinaglalaban ng kanyang mga kapanalig dito sa Iglesia ni Cristo. No? At ito naman si Joel, nasa kamay na ng ombudsman yung kanyang kaso. So, ano mangyayari dyan kung itong mga senador na ito ay makulong? Kasi sabi nila, kailangan may makulong ulit bago magsona ang Pangulo. Kasi otherwise, mapapahiya siya. Yun ang sinasabi ng mga kritiko niya. No? Kahit hindi kritiko, kahit yung mga nagsasalita dyan na may kanya-kanyang programa. Well, etong si Joel, alam natin na itong kaso niya, no, noong 2016 na dismissal order niya, at itong flood control scam niya na siya ay may kasong, I think, plunder, ano, na itong kaso na ito ay nasa kamay na ni Crispin Remulla. No, dahil yung ebidensya na mula sa DOJ ay mukhang kulang, mga ka-Wonder, ano, na para mag-file ng charges sa kanya sa korte. So, ang nangyari, nag-collab yung DOJ at itong ombudsman para makakuha sila ng sapat na ebidensya. No? Yun ang nangyayari ngayon, nagko-collab yung dalawa. At itong si Marcoleta, ito nga, sabi niya nga mismo, maaaring dakipin siya. So, ipagpalagay natin mga ka-Wonder, no? Ano ang mangyayari kung sakaling madampot o maaresto itong mga senador na ito? Yung sinasabi kasing baseline para dyan sa impeachment ni Sara ay pinagdedebatihan pa rin ng mga erudites, ng mga justices, ng mga abogado. So ano ang mangyayari? Sino ang masusunod? So yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Pero bago yan, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster 100%. Libre po ang pag-subscribe. Pindutin niyo yung subscribe button, lalabas yung bell icon. Piliin niyo yung all. Marami pong salamat. So maraming debate dahil ng strict o yung striktong basihan dito na sinasabi ng Constitution ng 1987 Philippine Constitution na no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all, sabi ron of all member of the Senate. So kailangan kung i-impeach daw si Sara since 24, kailangan magko-constitute kayo doon sa sinasabing 2/3, which is 16, mga ka-Wonder, no? So, yan ang sinasabi sa Article 11, Section 3.6. Yan ang sinasabi na strict baseline. Ngayon, may sinasabing fixed interpretation. No? Ayon kay Senate President Gatchalian at sa mga legal scholars, no, na sinasabi nila itong mga framers na gumawa ng batas, no? Sinasabing yung phrase na all the members, lahat daw ng mga miyembro, instead na members present. So, dinidiin nila yung all the members. Hindi lang yung present, magiging present during the impeachment of Sara. Dahil sa full constitution, mga ka-Wonder, yung composition ng Senate ay fixed. No? Naka-fix siya under strict rule. Yun ang kanilang stricta na rule, no? Na ito ang sinasabing kapag pro-impeachment camp cannot secure 16 votes, gusto nilang i-impeach si Sara at wala silang makuha 16 votes, then ma-acquit si Sara Duterte. So yan po yung bad news dun sa gusto siyang papanagutin. Ngayon, itong threshold na sinasabing 16, pwede bang bumaba yan? Like, kunyari, 15? No? Yun yung sinasabing counter-arguments. At sino nag-argue rito? Of course, yung mga erudites din, na mga dating miyembro din ng Supreme Court. Kagaya ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. At sino pa, narinig ko to sa kanyang interview, si Associate Justice Adolfo Azcuna, na nagbigay sila ng kanilang opinion na itong threshold na ito, mga ka-Wonder, which is yung 16, could theoretically drop. Ibig sabihin, pwedeng bumaba. No? Like, for example, maging 15. Kung ang senador na nakaupo,
gaya ni Jinggoy, ay legally altered. Ibig sabihin na bago sa kanyang katayuan bilang senador, no? Halimbawa, yung sinasabing doctrine of disentitlement. So, yung title mo, nawala ka na ron sa titulo mo. Disentitle nga eh. Halimbawa, yung senador, no? Na humaharap sa aresto o kahit international warrants, kagaya ni Bato, no? Ay may dideklara silang mga fugitive from justice. Kagaya ni Bato, he is fugitive from justice, while Jinggoy ay nakakulong. No, kaya pwede sila i-consider, no, itong sinasabing constructively resigned. Pwede silang i-consider na constructively resigned. Pag naka-resign ka na, ibig sabihin wala ka na sa serbisyo, hindi ka na senador, hindi ka na pwede ibilang. No? This would officially lower, no, officially mabababa yung membership of the Senate from 24 magiging 23, no? Kaya yung 2/3 ng 23 na hindi na ng 24, which is 16, 23 magiging 15, no? Na which ito ang sinasabi na 15 votes na kailangan para makakonvict, no? Kung mabababa ito sa sinasabi nating the doctrine of disentitlement. At meron pang isa yung sinasabing the expulsion factor. Kung ang Senate daw ay boboto o bumoto, no, ng formally to expel o tanggalin yung miyembro nila bago ang huling paghatol, yung final verdict, no, yung kanyang pwesto ay magiging bakante, no, kaya ang total body changes, no, ay mababago. So yung 2/3 na yan, if we will do the math, na yung 24 which is 16, kung naging 23, of course magiging 15 kunyari, no? Eh yun ang mangyayari o mas mabababa pa kung may mga susunod pang arestuhin. At ano naman impact nito mga ka-wonder sa mga specific absentee, no, kagaya ni Bato, ni Jinggoy, o yung mga imprisoned lawmakers kagaya ni Jinggoy. Absentee ito si Bato eh. He cannot perform anymore as a senator. Lumao si Jinggoy, no, na currently naka-detained. Ay hindi niya kaya mga ka-wonder na hindi siya mako-compel, hindi siya mapipilit, no, na maka-attend sa trial dahil hindi na ito jurisdiction ng Senado. This is the jurisdiction of the court. Kaya yung mga legal analyst katulad ni Attorney Romulo Macalintal ay may argumento rito mga ka-wonder na since nakakulong nga itong si Jinggoy at hindi nga siya magiging physically present, no, para makinig dun sa ilalatag na ebidensya ng prosecution at ng depensa, eh ang Supreme Court dapat ay pumasok at mag-rule. Yan ang sinasabi ni Attorney Romulo Macalintal na isang legal analyst, no? At itong detain nga si Jinggoy, o kahit na siya ay legally excluded, no, from all members ng korte. At ito namang kaso ni Senator Joel Villanueva mga ka-wonder, no, alam natin na separate ang kaso niya dahil ito ay flood control case. Active pa rin siya dahil ito po ay iniimbestigahan pa rin sa kamay ng ombudsman. So, he remains as sitting senator. Kasi ang magulo dyan, kagaya ni Jinggoy, hindi na siya, nakulong na siya, ayun na siya, yung PDL, pero may nagsasabing senador pa rin siya. So, ang gulo ng ating batas. Hindi nakastipulate, anong gagawin siya? Senador pa rin siya. Dapat, tanggal na siya. Unless mapatunayan na hindi siya guilty, pwede siyang, may reinstitute, maibalik sa posisyon niya. No? At dito naman, sa kamay ni, si Villanueva, maari pa rin siyang maging judge, senator judge. At buti nag-decide siya na sumali dito sa bagong majority upang gampanan yung kanyang tungkulin. Dahil kung totoo yan, ibabantayan pa rin ng taong bayan, nagmamanman, no? At pagdating naman dito kay Marcoleta, mga ka-wonder, na miyembro nga ng, of course, dati House of Representatives, nung siya po'y tumanggap ng donasyon sa bibig niya mismo galing para may pang-pondo siya sa kanyang pagtakbo bilang senador na umabot ng 75 million na lumagpas sa threshold ng plunder which is 50 million, siya ngayon ay nakasuhan, mas mabigat plunder.
imbis na dun lang siya sa omnibus sa election, sa COMELEC, no? Na maaring, pwede niya naman i-resubmit yan eh. Sabihin niya, nagkamali. Pwede niyang baguhin. Pero dahil sa sinabi niya nga, mula sa bibig niya, lalong napalala. Kaya ngayon, sinasabi nila na itong mga si si Marcoleta, na dapat he cannot vote in the Senate trial, no? Kasi yung House ay mag-act strictly as the prosecutor. Itong House of Representative, no? Na sila yung mga managers dyan. Whereas itong 24 senators, they will act as jury or judges. No, ngayon, dahil sa mga argumentong yan, sino ang dapat masunod? Kasi internal ruling ng procedure dito sa impeachment trial ay nagkakaroon ng dispute, no? Sino ngayon susundin? No? Sabi nga dapat the Senate will follow its own internal rules of procedure on impeachment trial. Yun dapat masunod kasi nga internal yan eh. May sinasabi kasing general rule at itong Senate rule. Ang sinasabi ng general rule, 16 ang 2/3 out of 24 senators. Ngayon sa mga dispute na ito, ng mga argumento na ito, sino ang masusunod na standard? Sino ang may final? Ayon nga sa mga eksperto, dapat ang senador ay sundin yung kanyang internal rules o procedures sa kanyang impeachment trial. Pero, or however, eto na, dahil yung mga text, yung sinasabi nga ng general rule, na all the members ay highly contested, no, under these jailings. No, kaya itong Supreme Court ng Pilipinas natin, most likely, no, they will serve as the ultimate arbiter. Sila yung mamamagitan dahil nagkakaroon ng kaguluhan patungkol dyan sa batas. No? At ito i-hand down sa kanila yung final, no? Yung binding ng mathematical standard before the voting begins. Sila yung magsasabi dapat kung ilan. No? Sana hindi na mag-aantayan. Sana sasabihin na agad ng Supreme Court. Magsasalita yung Supreme Court kunyari sa kanyang sariling social media. Ito dapat para hindi na nagbabantayan. No, kasi mamaya pag hindi nasunod yung tama, sasabihin ni Supreme Court, technical, this is unconstitutional. Wala na naman nangyari sa impeachment. Antay na naman ng 1 taon. Bakit ganun? Mapapakamot ang taong bayan. Tinitingala natin sila bilang the erudites of the law. Alam nila lahat. No, pero kung sisilipin natin yung ating mga ginawang batas ng mga legislatives, no, pati yung mga abogado na sa parte ng nag-i-interpret. No, kagaya nga nito, itong mga blind spot, mga gray area na nangyari dyan sa Kongreso, sa House of Representatives at Senado. Bakit ganun? Malabo at hindi na-stipulate ng maayos. So, anong masusunod? So, gaya nga ng sabi natin, kapag may dispute dyan, since may internal ruling ang Senado, pero kung hindi malinaw, no, na kumbaga may dispute na sinasabi kasi all members, all the 24 members ang tinutukoy, na since nga nababawasan, nawala si Jinggoy, si Bato nagtatago, at kung may makulong pa, anong standard ang susundin? Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at pareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na itong magiging standard procedure kapag nagkaroon ng dispute dahil doon sa sinasabing all members at mabawasan nga yung 24 senators. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.